Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Monday night. Okay, matindi. Mga idol, good evening mga lodi. So ito mag-start tayo mga lodi sa global news, no? Pero kasi matindi mga news natin ngayon, may aabangan tayo mamaya ng 2 AM mga loads ng 25, no? August 25, mamaya 2 AM. So grabe yung mga news natin ngayon. So bago ang lahat mga load, syempre alam niyo na like, comment, subscribe, click the notification bell. Syempre check niyo yung mga link niyan sa baba ng description natin, malupit yan. Okay, let's go na muna. Punta na muna tayo sa chart natin bago ang ating news. So ngayon nandun pa rin, sabi ko nga naman sa inyo, baka magkaroon tayo ng consolidation dito bago ang mga matitinding balita. Mamayang 2 AM, sa tingin ko magkakaroon to ng galaw, mga idol. Kasi magsasalita ang ating pero mamaya na yun, no? Yung balita na yun. Pero grabe to, mga loads, no? Naglalaro tayo dito sa range ng 1.42 and 1.55. Okay, ito yung ating dapat ma-break, no? It's either low or uptrend mga idol. So wait lang tayo mga lod. So kung tanungin nyo so far, ayan 68K, no? Pero wala na yan, pabago-bago kasi yan mga lods eh. So pero nakalock tayo diyan sa 55K na, no? 55K, tama ba? 905. Oh, yun, 50, alam ko 55K yung lako diyan eh. So kahit anong mangyari, panalo na tayo ng 55K. Pero once na umangat to may plano kasi ako mga lods eh, if ever lang, no? Dahil nga kapag ikaw naka-long ka na dito tapos nagpatong ka ng long, papatong lang 'yon pag nag-long ka uli. Pero kapag short hindi. So inisip ko once na umabot ulit siya rito sa 1.7 mga loads kasi pwedeng maging strong resistance kasi 'to eh. So maghahanap tayo ng confirmation diyan. Kapag na-confirm natin na paangat na, cancel yung plano ko. No, pero pag na-confirm natin na nag-fake out lang siya at may chance siya bumalik, magsi-short tayo doon. So naka-play pa rin yung long natin pero meron tayong short position, no? Ganun 'yun mga lods. So 'yung gagawin ko. Mga idol, ayun yung plano ko kaya naisip ko. No, so ayan. Punta na tayo sa ating news ngayon. Okay? News tayo ngayon, no? Dito muna tayo sa global news mga lods. So eto sobrang eto hindi ko alam pero nag-flex ngayon eh si Zelensky mga lodi dahil sa tingin niya at tingin din ng iba ay nakakalamang siya sa bakbakan nila ng Russia, mga idol, no? Sabi dito, Zelensky defiant message to Putin. You wanted to take all of Ukraine, no? All of our land, gusto mong kunin, sabi niya. Instead, ano nangyari? You lost oil refineries kasi pinag-aatake ng Ukraine yun, mga lodi. Nung nakaraan, yung binalita natin, yung una, yung sobrang laki. Tapos binakbakan naman nila kahapon yung pangalawang sa pinakamalaki. So, you lost your oil refineries, your fleet, your revenues, and an entire generation that you sent into the meat grinder. Ayun yung mga sundalong Russia na parang sinasabi niya na meat grinder kasi nga namatay lahat, mga idol, no? You wanted us to disappear from the map. Now you are disappearing from the international agenda of the future. Kumbaga, grabe na yung dito kasi mga idol, ang nangyari, yung Ukraine kasi mga lods, suportado ng NATO yan, no? NATO, iba't ibang bansa yan na sumusuporta sa kanya. Yung Russia naman, kilalang malakas, no? Kilalang malakas yan. Kaya yung suporta sa kanila, onti lang kasi alam, malakas kayo eh. 'Di ba kaya nyo yan? Laging ganun yung sinasabi, parang malakas kayo, kaya nyo yan, no? Kung susuporta kami, konti lang. Kung gusto nyo, bilhin nyo yung mga armas namin. Tulad sa China, sa North Korea, 'di ba? So, ganun yung nangyayari. Kumbaga, si Zelensky, nakakalamang siya kasi ang daming tumutulong sa kanya, baka nga kumikita pa siya diyan eh. 'Di ba? Pero si Putin talagang salo niya lahat mga lods, no? At nabalita nga natin noong nakaraan, yung iba naman na mga Russian parang ayaw naman na talaga ng gera, mga lods. Kasi magkatabi lang yan mga idol eh. Ang ano kasi dyan mga lods, yung ibang mga Russian soldiers, meron silang mga kamag-anak dito sa Ukraine. Parang ganun yung nangyayari. So maraming tao o yung maraming kabataan sa Russia na ayaw na sumali dito nga. Kaya lang, syempre, responsibilidad mo yan o kailangan mong gawin yan para sa bayan. Yung iba nagtatago na lang daw eh, mga lods eh. 'Di ba? So medyo sabi dito nakakalamang ang Ukraine. Kaya nga sabi dito,
Ukraine took no chances with Ozon's distribution. Ito yung pangalawa mga lods, sa pinakamalaki. Center in Dagestan, hitting it with a second long-range drone after it was already on fire. Their sworn attacks are designed to overwhelm defenses so that even if some interception are successfully, one or two drones still make it through at tatama pa rin mga idol, no? It's a bad time to be a Russian e-commerce business. Ayan mga lods. No? So medyo parang ano nga to, nakakalamang ang Ukraine. Ayan, tignan nyo rito. 3 days turned into 4 years of failure. Moscow is now breathing the air of a war it thought it could finish in a weekend. Ukraine defiance hasn't just saved a country, it has exposed the fragility of tyranny. From the ashes of Kiev to smoke over the Kremlin, the tides has turned. Strength, courage, victory. So parang grabe, mukhang mananalo pa ata yung Ukraine mga idol, no? Parang ma-upset pa yung Russia dito mga lods. Kaya lang syempre hindi naman basta-basta mangyayari yun dahil ang Russia ay merong nuclear weapon. No, at ang Ukraine ay wala ata mga lods. No, isa ang Russia sa kinakatakutan dahil meron sila mga nuclear weapon. China, North Korea, USA, 'di ba? Meron silang mga nuclear weapon. So siguro hindi kaya hindi ko alam pero parang ang magiging last resort ng Russia rito is yung nuclear weapon, which is bawal yun mga idol, no? Bawal na bawal gamitin yun sa mundo mga lods, no? So it's either tatanggapin nila na natalo sila o hinto na sila o susuko sila o magkakaroon ng usapan para magkaroon na ng peace talk or something ganun. Yun yung mangyayari dyan mga idol. Tignan nyo yung nangyayari sa ulap ng bansa nila mga lods. So talagang punong-puno na ng polluted something na galing sa Siyempre yung mga ganyang usok masama yan mga lods. Sobrang itim ayan na yun mga lodi So grabe. So punta na tayo sa ating crypto. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Mamayang 2 PM sa kanila to Eastern time pero 2 AM to sa atin bukas. Mali mamaya to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hours from now. Kasi 7:35 ngayon habang nag-record ako Treasury Secretary Bessent has called an emergency press conference for today's at 2 PM Eastern Time. He is expected to announce historic economic action against Iran. So ito pala yun mga lods, no? At dawn begins an economic D-Day kasi D-Day ngayon mga lods sa Iran Alam niyo ba yung story ng D-Day? May movie pa nun The single greatest financial offensive ever marshaled against an adversary. Be ready, market could get volatile mamayang 2 AM. Mga lods, no? If positive yung i-announce nito ni Secretary Scott Bessent, siguro pwedeng maging positive yung market. Pero kung kasi pagdating sa Iran tsaka sa US, parang sawan-sawa na tayo sa mga balita dyan. Hindi natin alam kung totoo yung mga sinasabi nila dyan o hindi mga idol Pero hintayin natin. At sabi nga dito, be ready, market could get volatile. No? Pwede rin namang hindi maging volatile, pwede rin maging volatile. Okay, so hihintayin natin yan. Mga lods, no? So ayan, umangat na naman, 1.5 uli. So dito lang siya naglalaro Mga lods So hintayin natin, okay? And then punta naman tayo dito. Nako, Brian Armstrong just dropped 3 huge signal for crypto. Yung interview niya kanina dyan sa Fox News. Clarity could get well over 60 votes in the Senate. Ito raw yung mangyayari. Pwedeng mangyari positive sila na magkakaroon ng 60 votes sa September 15, mga idol. No, positive sila diyan, lalo na si Brian Armstrong. Maraming positive The White House, SEC and CFTC are showing a real sense of urgency. Kumbaga, pinipilit na ng SEC at ng CFTC kasi parang ganito yan Sabihin ng SEC at ng CFTC, ipasa nyo na yan kasi kung hindi, ipapasa namin yun sa amin. At baka mas mahirapan pa kayo. Lalo na yung mga Democrat pag kami nagpasa. Parang ganun yung usapan doon mga idol, no? So, kung hindi nila ipapasa, wala rin namang kumbaga, ang SEC at ang CFTC ang gagawa ng rules. Ganun lang yun. Pero syempre, pa rin.
Hindi ko alam kung ano, kung positive, mga lods, eh. Although positive kasi ayun yung plan B natin, eh. Kaya lang kasi parang mas positive kung Clarity Act yung maipapasa talaga. Hindi ko alam kung kasing ganda ng Clarity Act yung ilalabas ng SEC at ng CFTC na rules para maging kasing level siya. 'Di ba? Kung titimbangin mo kasing level ng bullishness kumbaga. Pero sa tingin ko mas bullish pa rin yung Clarity Act mismo. Pero bullish pa rin naman yun. Kaya lang mas bullish lang yung Clarity Act. And according to him, we're at the beginning of the next crypto bull run. O siya nagsabi niya na si Brian Armstrong, no? So medyo maraming good news ngayon. O positive sila ngayon eh. The Vice President J.D. Vance says that he believes the Clarity Act will pass the Senate. O ito isa pa to sa positive. Sabi ng reporter dito mga lods, dito banda yan sa una, sabi niya, the Clarity Act will turn people into millionaires overnight. No, totoo yun mga lods, sinabi niya talaga yan. Tingnan niya, pakinggan niya. Ganun kalakas yung Clarity Act. Dare I say clarity to the crypto investment scheme. And you're talking about tens of trillions of dollars of potential investment that could literally make millionaires overnight. Oh, di ba? They could make literally millionaires overnight, mga idol. Ganun katindi yung Clarity Act. So hindi ko nakikita na ganun katindi yung plano ng SEC at ng CFTC. Although magiging good siya sa crypto, pero yung epekto, mga idol, no, mas maganda pa rin yung Clarity Act. 'Di ba? Ayun yung sa akin lang ha, mga lods ha. Ayun yung tingin ko lang. Ito, what happened overnight, mga lod, no? Here are 9 most important crypto highlights. Ito yung mga nangyari at mangyayari. Bitcoin holds steady above 77,000 after the biggest weekly gain in history. Strength a signal. The short squeezes fades over the weekend, yet no sell-off, mga idol, no? Kahit na maraming na liquidate, no, ng mga short, konti lang, kumbaga hindi agad bumaba. Kumbaga nag 1.7, nauntog lang ng konti pero hindi agad drumekta baba, wala pa ring sell-off na malaki. US Treasury Secretary Bessent calls a last-minute Monday press conference as the bond market wobbles again. No, ito na yan kasi nga medyo gumala ulit yung market eh. Papatasin niya uli. Trump on high bond yields dito. The ultimate weapon is our military and if we have to use it, we will. So ayan yung sa nila kay Trump to ha. Si Ray Dalio warns of debt crisis and recommends gold and some Bitcoin. So ito daw yun mga lods, no? Dahil tumalaki at tumataas na ang sobrang utang ng US, no? Nire-recommenda ni Ray Dalio na bayaran o gumamit ng gold or Bitcoin or crypto, mga idol, no? Buti pa sila, no? Iniisip nilang bayaran yung utang ng bansa nila. Sa atin hindi. Iniisip kung paano mangutang at nakawin yung utang. Bahala na yung susunod. Bahala na kayo dyan sa susunod. Magbayad niyan, di ba? Fed Week naman, mga lord. Wars delivers his first Jackson Hole speech as Fed Chair on Friday. So ito yung nakita natin ngayon sa Forex Factory calendar. Trump reports over 1,050 stocks trades in June alone worth up to $263 million. No, ayun yung stock trade ni Trump yan, mga lods. Sinasabi niya, walang conflict of interest. The SEC unveils its new crypto framework with regulations crypto. Ayun yung sa SEC, no? Major market maker bets against the rally. Ito, ano ko yan, winter mute mamaya mga lods, no? There's a ton of new of work that goes into this post support. Ayun na. So, dito na tayo. Ito yung mga nangyari at mangyayari, no? Ito yun, yung sinasabi ko na sinabi niya dito na major market maker bet against the rally. Kasi bakit against the rally? Kasi nag-short yung Wintermute, mga lodi. At ang laki ng short nila. Ibig sabihin, ini-expect nila na bababa yung market. No? Wintermute pala, hindi Mune. Wintermute, one of world's largest liquidity providers for digital assets, is heavily short across the market. The market maker is quietly sitting on 190.8 million in short position on Hyperliquid, no? Nag-short siya sa Ethereum ng $53 million, mga lodi. Nag-short siya sa Bitcoin ng $30.7 million. Nag-short din siya sa Solana ng $22.6 million at sa Hyperliquid na 11.4. Ang pinakamababa niyang short is XRP na meron $10.2 million. Pero short pa rin yan, malaki yan syempre.
'Di ba? The position currently carry 5.85 million in unrealized losses kasi medyo pa-uptrend pa rin, hindi pa rin bumababa eh. Despite which, Wintermute is up to 200 million in lifetime PNL per on-chain lens. So kumbaga, kung susumahin no yung kanyang PNL lifetime, panalo pa rin siya ng 200 million. Pero sa ngayong trade niya, mga lodi, talo may paper loss na siya na 5.8 million lost, no? Sa mga trade niya na to. Pero naka-short sila mga lods, ha? So watch out mga idol, pwedeng tama sila. No, sabi ko nga sa inyo, itong mga to mga veterans na to, tsaka market maker 'yan. Mga idol. Imagine market maker nag-short, anong gagawin mo na, mga lods? 'Di ba? So ayan So inaasahan nila kasi nga ito yung ating liquidation heat map mga idol, no? So dito sa baba, no? Maraming maliliquidate mga lodi hanggang 75. 75 oh. Pag bumaba ng 75, marami na 'yan. Mga loads, no? Pero marami pa sa ano 'yan, marami pa 'yan eh. Hanggang 60 'yan eh. O dito naman, pag tumaas ka, ang maliliquidate naman malaki rin kapag umabot ng 79 or 80 ang Bitcoin, marami anong mas makapal, no, na may maliliquidate. So diyan 'yun, titingnan din natin. Dito naman tayo. Shiba Inu and XRP enters Japan new crypto infrastructure. Laser Digital Japan has completed registration as a crypto assets exchange service provider in Japan. The Nomura-backed firm will initially handle 6 token, including, ito na yung mga kasama, syempre, SHIB, XRP, BTC, Ethereum, BHC, at LTC. Naku, walang Doge. Wala ring Solana, mga idol. 'Di ba? Wala ring BNB, SHIB, XRP, BTC, Ethereum at BCH at Litecoin, no? Yung LTC. Laser Digital plans to improve liquidity for local virtual asset service providers. Institutional trading service are also planned, potentially expanding SHIB and XRP access. So positive 'yan sa kanila dito sa SHIB at sa XRP. Syempre, alam niyo naman ng Japan, mga lods, no? Syempre adoption din 'yan, mga lods, no? So goods na goods, okay? At ito, dito mga lodi, they just admitted the 40 trillion debt trap and XRP is the hidden weapon. So parang sinasabi rito na XRP yung hidden weapon. Ito nga yung sinabi ni Scott Bessent. So sabi ko, totoo ba to? Ano ba to? Sinasabi ng post, umaamin si Scott Bessent na kailangan ng Amerika na lumago para makaalis sa 40 trillion na utang nito. Pagkatapos, sinabi ng poster na may tinatago sila, ang RLUSD, no, ay nakaback na ng US Treasury, no, yung utang ng gobyerno ng Amerika. Maraming tokenized government debt, mga idol, ang pumapasok na sa XRP Ledger, no? Ayan marami na. Sinubukan na umano ni JP Morgan, Mastercard at Ripple ang paglipat ng ganitong utang ng real time. Bawat bagong dolyar ng utang ay idinidirekta sa XRP Ledger. Bawat transaksyon sa network ay nagsusunog o nagbe-burn ng XRP. Bawat reserve ay naglalak ng mas maraming XRP. No, ang punto ng post, ang sistema na sinasabi nilang magliligtas sa dolyar ay tahimik na ikinakabit ang buong makina ng utang ng US sa isang crypto network lang, ang XRP Ledger. Kaya tinatawag nilang hidden weapon ng XRP. No, ito ay isang bullish speculative na post tungkol sa XRP. Pinapakita nito ang pananaw ng magiging mahalaga ang XRP sa hinaharap na sistema ng utang at dolyar. No? At hinihikayat ang mga reader na sumali sa Telegram, etc. So basta yun yung sinasabi niya diyan. Mga lods, no? Sabihin niya ba yun mamaya ni Scott Bessent? Yeah. So, maraming bullish ngayon, marami ring may mga negative din na news na pwedeng mangyari pero wala pang confirmation. Mga idol, may mga news din na good news na medyo may confirmation na pero parang 50-50 mga idol ngayong week. No, it's either for me lang pero sa tingin ko parang lamang yung bullish pero wala tayong magagawa mga lods, pag nag-critical yan. Alam niyo yung sa mga sa Dota o kaya sa pag may crit, 'di ba? Kahit 25% crit lang 'yun, pag tumama 'yun, iyak ka at sa ilang palo tatama talaga 'yun.
mga lods, no? So pag nag-crit, yari tayo niyan, mga lodi. Malamang bumagsak tayo. Breaking, XRP just got plunged directly into the US Federal Reserve FedNow system. So ito yung sinasabi natin, kaya nagkakaroon ng parang totoo yung mga ganitong rumor eh. 'Di ba na, uy, mukhang ano yung ano yung utang ng US tsaka sa Fed na gagamitin natin XRP. Pwedeng parang ikaw hindi ka maniniwala, pero pag may mga ganitong balita which is documented to, ngayon lang to eh. XRP just got plunged directly into the US Federal Reserve FedNow system. Volantes Ripple integration just unlock XRP for instant FedNow payments. Banks can now settle through XRP on the same rails the Fed uses for 24/7 real-time transfers. This is quiet infrastructure move, nobody succumbing. Until now, the bridge is live. So ito yung kanyang mga loads sa Fed, etc. Ripple, ayan. So connect na. So grabe. No, kayo nang bahala diyan kung anong tingin niyo diyan, good news ba o bad news 'yan. Sa akin napakalaking good news niyan, mga lodi, no. So ayun yung mga news natin ngayon sa crypto. Pero ito, may papanood ako sa inyo. Merong isang Japanese mga idol na tuloy-tuloy lang siyang lumuluhod at nagbebeg ng yung mga pulubi, 'di ba? Nagbebeg siya ng do you have change? No, meron ka bang barya diyan, sir? So, syempre maraming nagbigay. Pero na-realize nila sa bandang huli na hindi pala yan tao. Isa pala siyang robot. An old man begging on the street of China, look closely and turns out to be a humanoid robot. Imagine mga idol pati yung mga robot ginagamit na sa pandudugas. Hindi lang pang sport, hindi lang pang factory worker o pang trabaho, hindi lang pang security, hindi lang pang sa lahat, pati dito sa pandudugas mga lods. Kasama na yung ginagamit na yung robot, imagine. Hindi nga naman mangangawit yan, kahit kausapin mo pa yan, hindi yan sasagot. Di ba? So, ayan, punta na tayo dito sa mga comment nyo, mga idol. Siyempre, punta na tayo. Oh my goodness. Sabi ni Chico, bouquet and funeral flowers. Grabe. Boss Jeb, long time subs mo ako. Hayaan mo lang sila. Mas marami kami natututunan sa iyo sa basic kesa sa mga yon. At isa pa, real world trade pinapakita mo sa amin, hindi inventong profitable trades. Alam niyo ba, nagpakita pa nga ako ng PNL dito, di ba? Yung all-time PNL ko. Kaya lang, bad idea pala yun, sabi ni boss. Kasi pag na-review ka ng BI, ari ka. Pero dati nagpakita ako ng PNL noon, mga lods, dito sa atin, di ba? Para lang mapatunayan ko sa inyo. Di ba? Pero ayun yun mga lods, kita niyo naman everyday tayo yung trade natin, pinapakita natin. 'Di ba? At isa pa mga lod, hindi naman sa pag-aano no. Yung mga kilala kong mga coach, mga lods no na nakikita natin dito sa mga sa mga social media sa Pilipinas. Okay naman yung goods. Ako, nanonood din talaga ako sa mga ganun. Pero kahit kailan, sa akin lang siguro pag umatin ako ng mga ano nila, makikita ko. Pero sa lahat ng video nila, mga lodi, hindi ko alam kung hindi ko lang napapanood o meron sila, hindi pa ako nakakita ng mga nagla-live trade sila. Mga lods, isa lang ang naging idol ko na nagla-live trade at hanggang ngayon nanonood ako sa kanya tuwing Tuesday. Siyempre si Boss Robo, 'di ba? Ang stock tambay. Live 'yun nagti-trade mga lods. Doon ako maraming natutunan sa kanya, mga idol, no? Pero yung mga coach na nagbibigay ng nagpapabayad, mga lodi, kahit kailan hindi ko pa nakita nag-trade ng live yung mga 'yun. Mga lods, at marami akong napanood na sa YouTube, kilala na kay Coffeezilla. Meron siyang in-interview na halos sobrang galing daw mag-trade, no? Pero yung pala bandang huli nalaman niya na kaya pala yumayaman yun dahil sa yung mga courses, yung mga bayad sa mga courses. Hindi talaga dun mismo sa trade. Although magaling siya mag-trade, pero yung pinaka main no na reason kung ba't siya lumalaki yung kita niya dahil sa mga nag-i-enroll sa kanya. Ayun yun, hindi yung pinaka trade talaga. So nasa inyo yan mga idol, matatanda na kayo eh. Hindi nyo naman ano yan. Tsaka sa atin, pwede naman kayo manood ng libre sa mga content creator na katulad ko, katulad ni RoboCoins, ni Boss Robo, di ba? Kayo na lang bahala, mga idol, no? Tsaka marami rin naman ako natututunan doon sa mga coach, lalo na sa mga wordings nila, sa mga ano nila, alam niyo yun, ang galing din nila eh. Mga lods, kung ano, mapapabili rin talaga ako ng course. Pero yun na yun, mga lods, di ba? So sa atin naman, nakikita nyo naman yan everyday, mga trade natin. May talo, may panalo, ganun lang.
No? So ayun yun, yung sinabi dito ni Idol, no? Ferdinand Disel, shoutout sa iyo, si Miao, si Idol, naalala ko yung eksena ng mga Afghanistan na humahabol, makasakay sa military plane ng US tuwing sasabihin mong baka maiwan ka na. O yan ah. Si Robbie Michael Paway, Lods, tuloy lang, hulalisis, dami ko natutunan. O yan. Kaya tayo ito yung mga reason kung ba't tayo nag-share, no, ng yung mga trade lang. Hindi ko naman sinasabing magaling tayo, sabi ko nga di ba? So ayun, kumbaga ano lang, sinishare lang natin 'yon. Kung iti-take nyo, no problem. Kung hindi, no problem din. Wala namang bayad 'yun. 'Di ba? Magrereklamo pa. Nakakapulot na nga sila ng libreng idea sa basic trading, tao nga naman, no, 'di ba? Sabi ni Share ko lang TV. Phil Habis, ayan, shoutout sa iyo. Idol, no? At salamat sa update at goods po yan. Shoutout kay Phil Habis always yan. Pengway Coins. Sherwin Apatan. Kung tech na robot na yan magagamit sa militar, pwede na yan maging suicide bomber sa bilis ng takbo niyan. Malabong makatakas ka. It's all in the helm of the creator kung gagawin niya yung military grade na yan. Welcome to Skynet. O, ayan. Meron ako nakitang drone na ganun. Mga loads, no? Ang bilis. Sobrang bilis. As ang target niya, ang nadidetect niya yung noon nung biktima niya o nung target niya. And then pag tumapat sa iyo, sobrang bilis nun. Babaon sa iyo, parang babariling ka sa noo. Pang, babaon sa utak mo. Binalita ko na dito yung dati. Pero ang galing nun, ganda nun, pang-assassin. Joseph Berdin, shoutout sa'yo. Si Pengkalag, shoutout. Kahit gaano kagaling ang mga tolongges na coach na yan. Uy, grabe naman si Idol. Si Ja. Sa crypto, 100% sure ako natatalo pa rin yan. Ang goal lang nila yung 50% win, 50% lose rate. 50% win, 50% lose rate. Gagawin nila 51% win, 49% loss. Ayan. Si Tanggodyo. Lalong mawawala ang trabaho ng mga tao in the future dahil sa mga robot at AI. Malamang na yan, Idol. Sino gamer? Kailangan magnetic shielding ng robot. May drone daw ang US na nagsushoot ng electromagnetic pulse laban sa drone ng Iran. Napanood ko lang sa Fox News. Pero siguro lagyan mo lang ng grasa yung lupa, siguradong madudulas ang mga robot soldier. Hindi, mabalance yung mga yun, mga idol. Yung balance nila mas maganda kaysa o mas malakas kaysa mga normal na tao ata. Mangyari na yung Real Steel sa movie, Idol. O nga eh. Ang ganda pa naman yung Real. Isa sa mga paborito kong movie yun eh, yung Real Steel. Si Mr. Ads, yung video ni Clovis, i-share mo sa Bilibili. Baka mag-trend loads. AI, natatandaan mo si Deep Blue na lumaban ng chess kay Kasparov. Yun ang kauna-unahang lumaban na AI versus sa tao. Kaya nakakabahala loads yung evolution ng AI. Sobrang bilis. O nga, no? Paano mananalo yung AI na sa chess? Yung tao sa AI ng chess, no? Parang habang naglalaro kayo, nakikita na agad ng AI yung mga possibility na mangyayari pag tira mo pa lang. 'Di ba? So, ayan. So, try natin. Nagagawa si Clovis. Kaya lang, hindi pa natin alam kung ano eh. Hindi ko pa natatry mag-upload dun. Explore pa lang namin yun. Osaka, Oscar Pycone. Shoutout sa'yo. Si Mr. Ads yun ha. Marbles, 1984. Sa susunod loads, yung robot mag-iimbento na ng tao. Medyo malabo. Ang mangyayari niyan, meron na nangyayari ngayon mga loads na yung robot gumagawa mismo ng robot. Meron na nun. Si Arnel Sapitanan, shoutout sa'yo, Sela Bila. Si Chris Pogi, nag-iba liquidation ko loads nung nagpatong. Mag-iba talaga yun, Idol. Dati 0.96 ngayon naging 1.1 dahil nag-combine. Pero goods lang kasi nakaset na ako for stop loss. Abang na lang ulit kapag nag-chance. So far, di pa na-hit. Kaya ang gagawin mo, kung gusto mo magpatong, patama pa lang sa ano mo, nyari, ito yung liquidation mo, padating pa lang dyan, ayan o,
Pagpadating pa lang diyan, 'di ba? Ganyan pa lang, magpatong ka na ng long. Pagpatong mo ng long, medyo bababa yung liquidation mo ng konti yan, gagano. Dito siya pupunta. Yan. Ganun yung mangyayari. Si Books, shoutout sa'yo. Si Romel Babiera, shoutout sa'yo. Si Julius Abukay. Magkano na bodega mo sa XRP, boss? Nako, isa yan sa number 1 na rule sa crypto, mga idol. Huwag ka magtatanong kung ilan ang crypto ng isang tao. Ang pangalawang rules, huwag kang sasagot kapag tinanong ka kung ilan ang crypto mo. Ayun yan. Si Kurt Stalker, Amerika, ilabas nyo na ang tinatago nyo, ang Robocop, isama mo na ang Japan na Gundam. Sa atin, wala no? Puro manananggal lang sa atin Yung manananggal, no? Paano kaya hindi nabubusog yung manananggal nyo? Kasi pag kinakain yan, lumalaglag lang yung kasi hati yung tiyan niya, di ba? Kaya hindi siya nabubusog, kain siya ng kain. Kasi pag kinakain niya, tatakbo sa intestine niya, malalaglag lang sa kanya. Kasi wala siyang katawan Santos Jandel, shoutout sa'yo. Si Samantha Sabrina Corti, shoutout. Skylab, always yan si Idol. Si Clabis, ayan, no? Bilibili, naging kagaya na ng YT o ng YouTube. Sana sabi nga ng iba na competitor ng YT yung Bilibili. Idol, nabalita mo na ba yung ginawang pagbabago ng... inano ko na yan. Pinilapan ko na yan. Nung nakaraan pa yan. Pero ang effectivity niyan, September 1 pa ata. Bakit hindi nila sinamahan ng swimming at diving sports ang road? Baka mag-collapse Baka makuryente yung yung tubig Idol, na-imagine ko bigla kung yung larong Super Mario dun sa taon nung robot. Ano yun? May natin tignan. Star Wars droids yung naalala ko bigla dun sa military robots. Batuhan ng high power electromagnet yung mga robot soldiers na yun malamang magloloko yung mga yun, no? Malakas na magnet, no? Pwede lang sila itapon ni Magneto, isang lang sa kanila Si watching from South Korea, Boss Jeb, while working. Shoutout sa iyo, Korean name, Opa na lang, no? Kasi wala, hindi ko alam mabasa yung pangalan mo, Idol Ayan, shoutout sa iyo, Idol from Korea. Ingat ka dyan, Idol. Si Romeo Junior Villanueva, shoutout sa iyo. Si Rezo Joy Neil, musta Idol, bagsak ba? Hindi pa naman. Spectres, shoutout. At si Stephen Andre ang nag-champion sa atin, mga lods. So, ayan ang news natin ngayong gabi, mga lods, from confident, no, ng Ukraine na matatalo nila ang Russia at ngayon mamayang 2 AM abangan natin yung sasabihin ni Scott Bessent, mga idol, at syempre yung mga positive na maipapasa ang Clarity Act, mga idol, ngayong September 15 at yung mga nangyari ngayong araw at syempre yung winter mute, mga lods, no? Sabi sa inyo mag-ingat kayo dahil bearish ang winter mute, naka-short sila. Ito yung ating liquidation heat map, SHIB XRP adoption, mga idol. At syempre yung rumor, mga idol, na baka gamitin ng XRP ng government. So ayun, kita-kits tayo mga idol. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutang i-like, subscribe, comment kayo sa ating video. Check nyo yung link dyan sa baba ng description. Maraming salamat sa mga nanonood, mga lods. Magandang araw at magandang gabi sa inyong lahat. At makain no?